Good afternoon mga repa. Yan, for today's video, DIY ulit tayo kasi magpapalit tayo ng tensioner nitong ating Honda Click 150 kasi meron tong konting lagitik. So sabi ni Doc Ryan ay posibleng timing chain or pwede rin sa tensioner. So unahin na lang muna natin ang tensioner na papalitan. Ito pala yung tensioner. So, nare-rewind naman yan or nare-reset, pero dahil sa mura lang naman to, bumili na lang ako 90 pesos sa Shopee, free shipping na. So, hindi ka na maghihirapan pang i-rewind ito. Ito, yung spring nito kasi medyo mahirap din i-rewind yan, mabusisi. So, bumili na lang ako ng bago. At sana pag napalitan natin ay mawala yung konting lagitik nito. Ito pala yung pinalitan namin nung nakaraang gabi, yung water pump. So okay naman na, wala nang tagas yung ating coolant. So ang gagawin natin para magkaroon lang tayo ng access dito sa dalawang tornilyo ng tensioner ay i-move na lang natin tong throttle body. So hindi na natin kailangan i-detach pa lahat ng mga wires dyan. So ito lang dalawang tornilyo ng throttle body ang re-remove natin, and then itong hose sa papuntang air cleaner na napansin ko ngayon ay wala nang lock. So hinanapan ko siya ng lock kanina sa motor shop, wala akong nakita. So ikikable tie ko na lang yan muna pansamantala mamaya, kasi itong minsan yung iba nangyayari pag dinidetach itong sa lalo na sa TPS, pagkabalik daw nila ay nawawala ng hatak. So kailangan pala i-reset yan. Wala namang problema kasi marunong naman tayo mag manual reset, pero para bawas hassle, wala na tayong di-detach dyan. I-move lang natin tong throttle body dito para magkaroon tayo ng access dun sa tornilyo, ng dalawang tornilyo ng tensioner. Ito lang, tatanggalin natin, dalawang bolt lang, hose, tapos i-move na natin itong throttle body. Alright. So ayan, natanggal na natin yung hose sa tapos tanggal natin dalawang tornilyo. Ayan. So ang next natin gagawin ngayon ay takpan lang natin itong butas sa pasok ng makina, kasi mahirap na kapag yan ay napasukan ng kung ano-ano na dumi, lalo na kung mapasukan niya ng matigas na bagay, tornilyo. So malilintikan ang ating makina. So ayan, may access na tayo dito ngayon sa ating tensioner. Ito palang kabila din. So lagyan ko na rin ng tela kasi hindi pa naman tayo maglilinis ng throttle body. So ito muna unahin natin. Alright, so tatanggalin ko lang ito muna. At numero G's din to. Dalawang tornilyo. Alright. Alright, so ito yung stock na tensioner at ito naman yung bago. Ayan, so may screw yan dyan. Ayan, ito lang yung screw. Pag tinanggal mo yan, dyan mo makikita yung may screw pa sa loob. Dun mo maiikot yun para magtaas baba itong guide nito. Ayan. Tanggalin ko muna to para makita natin yung kung nagpi-play pa to ng maayos. Wala lang tayong tripod kaya hindi natin makita yung pagpihit dito. Pero puro pihit lang naman ng tornilyo yan. So wala nang ibang special dyan na mahirap gawin. Puro pihit lang. Basta alali lang palagi yung pagpihit. Ayan, for example, ayan, may screw dyan sa loob. Ayan. Pag pinihit natin, ayan, bumabaon siya. So binitawan natin, ayan. Yan yung play niya. Yan yung play ng itong tensioner. So tatanggalin muna natin yung screw nito para malaman natin kung nagpi-play pa ng maayos. So ayan, tanggalan natin yung screw at may kalumaan na nga, pati yung yung o-ring nito sa likod medyo may kalumaan na. So try natin kung ayan, medyo na siya medyo malambot na. Kaya siguro lumuluwag na yung natin yung guide doon sa hindi niya na ma-push ng maayos. So sobrang lambot na. Kumpara dito sa bago, medyo nanlalaban pa. Ayan. So kaya papalitan na natin to. Sana pagkatapos nito ay mawala na yung lagitik natin. Sobrang hina lang naman ng lagitik. So baka dito lang talaga problema. Kaya hopefully ito lang para wala tayong ibang problemahin pa. Alright, so kakabit ko muna to. So paglagay pala nito, ikutin nyo muna to pa kanan. Ayan, sa loob para bumaon itong guide. Para bago natin ilagay dun sa kasi hindi natin yan malalagay kapag nakalabas ito ng buo. So ikutin muna natin pa kanan, yan, para bumaon to, saka natin ilalagay dun sa at tutornilyo na para dahan-dahan natin malagay ng tornilyo. At kung pala yung position ng pagkatanggal ng tensioner nyo, ganon din ang position ng pagkabalik. So ito nasa dito sa bandang right side, itong wala ay dito sa kaliwang side. So hindi siya pwedeng magkapalit para wala tayong problema yung iba. Ayan.
Ikutin lang ulit, baon, and then saka natin lalagay doon. Ayan, nilagay na natin ang ating bagong tensioner. So, ang paghigpit ay sakto-sakto lang. Huwag lang natin masyadong panggigilan at baka mag-crack ang ating block, ating makina dyan. Patay tayo dyan pagka nangyari yun. So, alalay lang. Masyadong sobrang higpit. So, ngayon nilagay na natin. Saka na natin ilagay itong O-ring at yung kanyang takip na screw. Ayan, ito. Saka natin takpan at higpitan. Yan. So, yan, nakapagpalit na tayo ng tensioner. So, ganun lang kadali. So, pagkabalik natin mamaya ng throttle body, titesting natin at sana wala na yung lagitik. Alright, so itong nabili ko palang tensioner ay pang Honda Click, Honda Beat, saka PCX. Pare-paras lang yan, mga FI. Alright, so babalik ko na muna yung throttle body and then try na natin. Nagabit na natin yung throttle body, so try natin. So, yan. Okay, so yan, nawala na nga yung konting lagitik. Alright, so yan, tahimik na. So, kahit naman tahimik na to ngayon, kailangan ko kasi muna tong kasi minsan pag sobrang init, doon din nalabas yung kasi ito, pagka hindi naman siya mainit, halos wala ka naman maririnig na nung hindi pa ako nagpapalit. Kapag ka mainit na siya, doon nalabas yung parang lagitik na tunog. So ngayon tahimik siya. So bukas tatry ko muna i-ride kahit medyo hindi naman kalayuan, basta uminit lang kung nandun pa rin yung tunog. Pero so far ngayon all goods na siya. Alright, so sige, dito ko na muna tatapusin itong video na to. Update na lang din ako sa susunod. Alright, so salamat sa panunod. Aras tayo lagi lahat and God bless.